Sa bawat kwento ng sakripisyo, may pusong napagod magmahal at may kaluluwang umasa kahit alam niyang masasaktan. Ako si Miss Kyla at ngayong gabi, isang lihim ang ating maririnig. Isang kwento ng isang babaeng tumawid sa ibang bansa, dala ang pangarap para sa pamilya, ngunit doon rin niya natagpuan ang pag-ibig na hindi niya kailanman hinanap. Ito ang kwento ni Sheila, isang simpleng babae mula Cavite, isang anak, isang asawa, isang ina, at isang babaeng nagkamali, pero minahal ng totoo. Sa mundong puno ng paghuhusga, handa ka bang pakinggan ang isang pusong nagkasala pero nagmahal ng buong katapatan? Ito ang kwento ng isang OFW misis na nahanap ang pag-ibig sa maling lugar, ngunit natutong bumangon para sa anak na bunga ng kasalanan at awa. Makinig ka dahil baka sa kwento niya, makita mo rin ang sarili mong kasinungalingan, kapatawaran, at pag-asa. Ako si Sheila, 29 na taong gulang mula sa Cavite. Isang simpleng babae, lumaking may pangarap na balang araw ay makapagpundar ng bahay para sa pamilya ko. Hindi ako nangarap ng marangyang buhay. Gusto ko lang ng tahimik na tahanan, may tawanan tuwing hapunan at yakap sa bawat pag-uwi. Pero sa realidad, hindi ganoon kadali ang buhay. Madalas kong marinig sa mga kapitbahay, mag-abroad ka, Sheila. Doon mo mararanasan ang ginhawa. At iyon ang naging simula ng desisyon ko. Hindi dahil gusto kong iwan ang Pilipinas, kundi dahil gusto kong may maipadala, may maipundar, may mapatunayan. Naalala ko pa ang gabing kinausap ko si nanay. Nay, gusto ko pong mag-apply bilang domestic helper sa Hong Kong. Tahimik siya, tapos marahang sumagot, Anak, mahirap ang buhay sa labas. Hindi lahat ng ngiti sa abroad ay totoo. Ngumiti lang ako. Kahit sa loob-loob ko, may takot na rin akong nararamdaman. Pagkalipas ng ilang buwan, nakatanggap ako ng tawag mula sa agency. Sheila, approve ka na. Parang biglang bumagal ang paligid. Mixed emotions, tuwa, kaba, lungkot, tuwa, dahil simula na to ng pangarap. Lungkot dahil alam kong may mga taong maiiwan. Kinabukasan, habang inaayos ko ang mga gamit, narinig ko si tatay na nagbubuntong hininga. Anak, sabi niya, ang pag-alis ay hindi lang trabaho. Ito'y sakripisyo. Sana handa ka. Tumingin ako sa kanya, ngumiti, at sinabing, Tay, kakayanin ko. Para to sa atin. Sa araw ng alis ko, tila bumigat ang bawat hakbang. Sa terminal, nakatingin ako sa eroplano, dala ang maliit kong maleta at malaking pag-asa. Habang nakaupo sa waiting area, naramdaman kong nagsisimula na akong maging isa sa milyon-milyong Pilipino na lumalaban sa ibang bayan. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin, pero alam kong wala ng urungan. Paglapag ko sa Hong Kong, sinalubong ako ng malamig na hangin. Ibang-iba sa init ng Pilipinas. Tahimik, organisado, pero sa puso ko, parang may kulang. Naalala ko ang amoy ng sinangag tuwing umaga, ang tawa na ng mga kapitbahay, at ang boses ni nanay. Ngayon, puro estranghero ang nasa paligid ko. Dito ko unang naramdaman kung gaano kabigat ang salitang malayo sa pamilya. Sa unang gabi ko sa bahay ng mga amo, hindi ako makatulog. Tahimik ang paligid, pero maingay ang isip ko. Ginawa ko ba ang tamang desisyon? Makaya ko ba ito mag-isa? Ngunit sa bawat pagdampi ng lamig sa balat ko, paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko, Sheila, para to sa pamilya mo. Laban lang. At doon nagsimula ang lahat. Ang unang hakbang ng isang kwento ng sakripisyo, pagmamahal, at mga desisyong magbabago ng buhay. Nang umagang iyon, habang sumisikat ang araw sa bagong bansa, tahimik kong binulong sa sarili ko, simula na to ng laban ko. Unang gabi ko sa Hong Kong,
Tahimik ang paligid, pero sa loob ng maliit kong kwarto, parang may kulog na hindi maririnig ng iba. Hindi ito tunog ng ulan o hangin, kundi ingay ng isip na puno ng tanong. Sa sahig, nakatupi pa rin ang mga damit ko. Hindi ko pa kayang ilagay sa aparador kasi pakiramdam ko, hindi pa ako ganap na nandito. Kumuha ako ng maliit na larawan ng pamilya ko, si tatay, si nanay at si bunso. Nilagay ko sa tabi ng unan at doon ako napahawak. Parang may connection pa rin kahit milya-milya ang pagitan. Habang nakahiga, bumalik sa isip ko ang bawat paalala ni nanay bago ako umalis. Anak, kapag sumakit ang loob mo, huwag mong kalimutang magdasal. Ngayon, habang humahaplos ang malamig na hangin mula sa bintana, iyon lang ang nagagawa ko, magdasal ng tahimik. Diyos ko, gabayan niyo po ako. Malayo ako sa kanila pero sana maramdaman ko pa rin na may tahanan ako kahit saan. Kinabukasan, maaga akong nagising hindi dahil sa alarm, kundi dahil sa kaba. Ayokong mapagalitan sa unang araw. Pumasok si Madam, nakataas ang kilay, hawak ang kape. Good morning, Shella. Wake up early. We start at 6. Ngumiti ako at mabilis na tumayo. Yes, ma'am. Habang naglilinis ako, napansin kong sobrang tahimik ang bahay. Ang bawat hakbang ko, rinig na rinig. Bawal magkamali, bawal malaglag ang pinggan, bawal magpahinga ng matagal. Ang bawat oras, parang sinusukat ng mga mata ng amo. Pero kahit mahirap, pinilit kong ngumiti. Sabi ko sa sarili ko, Shella, ito yung sinasabi nilang trabaho sa abroad, hindi lang pagod sa katawan, kundi pati sa puso. Pagdating ng tanghalian, pinaupo ako ni Sir sa kusina. Tahimik siya, nakasuot ng salamin, hawak ng cellphone. Eat first before cleaning again, sabi niya. Ngumiti ako. Thank you, sir. Ngunit sa loob-loob ko, gusto kong umiyak kasi ang unang kain ko sa ibang bansa, mag-isa ako. Walang kasabay, walang tawanan, walang anak dagdagan mo pa ng ulam. Sa gabi, habang nakaupo ako sa gilid ng kama, tinawagan ko si nanay gamit ang libreng SIM card na binigay ng agency. Ma, okay lang po ako, sabi ko. Pilit kong pinatatag ang boses. Anak, kumain ka na ba? Huwag kang magpupuyat ha. Opo ma, masaya naman po ako rito. Pero matapos kong ibaba ang tawag, hindi ko na napigilan ang luha ko. Hindi dahil sa lungkot lang, kundi dahil sa totoo, hindi ko pa alam kung saan ako kukuha ng lakas. Lumipas ang mga linggo at unti-unti kong nakasanayan ang pagod. Pero ang katahimikan, hindi ko pa rin kayang kalabanin. Ang bawat gabi, parang laging mahaba. Ang bawat umaga, laging may kaba. Minsan, habang naglilinis ako sa sala, napansin kong nakatingin sa akin si Sir. Tahimik lang siya. Pero sa mga mata niya, may lungkot na hindi ko maipaliwanag. At doon, sa unang beses na nagtagpo ang mga tingin namin, hindi ko alam kung iyon ba ang simula ng isang pagkakaibigan o ang umpisa ng isang lihim na magbabago sa buhay ko. Isang hapon, malakas ang ulan, basa ang sahig sa veranda, kaya nagmamadali akong maglinis bago pa dumulas si Madam pag-uwi niya. Tahimik ang buong bahay, tanging patak lang ng ulan ang maririnig sa bubong. Biglang bumukas ang pinto ng kusina at pumasok si Sir Ken bit-bit ang 2 tasa ng kape. You'll catch a cold if you keep working like that, sabi niya sa kalmadong boses. Ngumiti ako, pilit na mahinahon. It's okay po, sanay na po ako. Ngumiti siya ng marahan, pero may kakaibang lambing sa mga mata. Don't call me sir when we're alone, sabi niya, sabay lagay ng kape sa mesa. Just call me Ken. Napatigil ako. Halatang nagulat. Baka marinig po tayo ni ma'am. She's still at the office? Sagot niya, sabay tingin ng diretso sa akin. Don't worry.
Hindi ko alam kung bakit parang humina ang hangin sa paligid. Parang biglang tumahimik ang ulan at tanging tibok ng puso ko na lang ang maririnig ko. Bumuntong hininga siya, sabay upo sa stool malapit sa akin. Olivia never stays home anymore. Always busy. I don't even remember the last time we had dinner together. Tahimik lang ako nakinig. Hindi ko alam kung dapat ba akong sumagot. Pero ramdam ko ang bigat ng bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Ito ang kwento ng isang OFW misis na nahanap ang pag-ibig sa maling lugar. Ngunit natutong bumangon para sa anak na bunga ng kasalanan at awa. Makinig kay, dahil baka sa kwento niya, makita mo rin ang sarili mong kasinungalingan, kapatawaran at pag-asa. Ako si Sheila, 29 na taong gulang mula sa Cavite. Isang simpleng babae, lumaking may pangarap na balang araw ay makapagpundar ng bahay para sa pamilya ko. Tahimik kaming pareho habang patuloy ang ulan sa labas. Bumubulong ang hangin sa mga bintana at sa pagitan ng katahimikan parang may sinasabi ang mga mata niya na hindi niya kayang bigkasin. Matagal kaming hindi nagsalita. Hanggang sa maramdaman kong tumayo siya, lumapit at dahan-dahang inilagay ang tasa ng kape sa tabi ko. "Drink this, Sheila. It's warm. You look cold." Kinuha ko ang tasa, sabay sabi, "Salamat po." Habang umuusok pa ang kape, naamoy ko ang halimuyak ng kapeng barako at sa bawat singhot ko, may halong kaba at hiwagang hindi ko maipaliwanag. Kasi sa mga oras na yon, parang hindi na ako kasambahay. Parang ako si Sheila na muli ulit napansin bilang isang tao. Lumipas ang ilang araw at sa bawat pagdaan ng oras, mas madalas ko siyang makita. Minsan, habang naglilinis ako sa sala, napapansin kong nakatayo lang siya sa veranda, nakatingin sa labas. Para bang may gustong sabihin, pero pinipigilan ng takot. Isang gabi, habang nagluluto ako ng hapunan, lumapit siya. "Smells good," sabi niya. "Sweet and sour pork po. Paborito ni ma'am," sagot ko. Ngumiti siya ng mapait. "She doesn't even like pork anymore. She just tells you that because she knows I do." Napatigil ako. Halatang nagulat. "Baka marinig po tayo ni ma'am." "She's still at the office," sagot niya, sabay tingin ng diretso sa akin. Don't worry. Hindi ko alam kung bakit, pero biglang bumigat ang dibdib ko. "Sir, baka po gusto niyong tumawag kay ma'am?" Sabi ko mahina. Umiling siya. She doesn't listen anymore. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, ngumiti siya ng malungkot. "Sheila," sabi niya, "you remind me of who I used to be." Bago pa ako makasagot, tumalikod siya, umalis, at iniwan akong nakatayo sa harap ng kalan, hawak pa rin ang sandok, nanginginig ang kamay. Sa araw ng alis ko, tila bumigat ang bawat hakbang. Sa terminal, nakatingin ako sa eroplano. Dala ang maliit kong maleta at malaking pag-asa. Habang nakaupo sa waiting area, naramdaman kong nagsisimula na akong maging isa sa milyon-milyong Pilipino na lumalaban sa ibang bayan. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin, pero alam kong wala ng urungan. Ngayon, madalas ko na siyang marinig magtanong mga simpleng bagay lang. "Have you eaten, Sheila? Did you get some rest? Are you happy working here?" Minsan, sumasagot lang ako ng, "Opo, sir." Pero sa loob-loob ko, ramdam kong iba ang tono ng tanong niya. Parang hindi lang galing sa isang amo, kundi sa isang taong gustong umintindi. Isang gabi, maaga umuwi si Sir Ken. Si Ma'am Olivia ay may business meeting at baka bukas pa raw makabalik. Tahimik ang bahay. Tanging tunog lang ng ulan at lagitik ng kawali ang maririnig. Habang nagluluto ako, napansin kong nakatayo siya sa likod ko, bit-bit ang isang tasa ng tsaa. "Smells good," sabi niya. Ngumiti ako. "Sweet and sour pork po, paborito ni ma'am." Ngumiti rin siya, pero may halong pait. "She tells you that because she knows I like it." Hindi ko alam kung bakit parang humina ang hangin sa paligid. Parang biglang tumahimik ang ulan
at tanging tibok ng puso ko na lang ang maririnig ko. Bumuntong hininga siya. Sabay upo sa stool malapit sa akin. Olivia never stays home anymore. Always busy. I don't even remember the last time we had dinner together. Tahimik lang akong nakinig. Hindi ko alam kung dapat ba akong sumagot, pero ramdam ko ang bigat ng bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Anime ba? Tumango siya, pero ramdam kong hindi siya naniwala. Kinabukasan, habang nagwawalis ako sa sala, napansin kong nakaupo siya sa veranda, tahimik na nagkakape. Tiningnan ko siya sandali bago lumapit. "Sir, gusto niyong mag-breakfast?" Ngumiti siya. "I already did. Sit here for a while." Nabigla ako. "Ako po." "Yes. You've been working non-stop since morning." Umupo ako sa gilid, tahimik. Sa harap namin, mahinang tumutulo pa rin ang ulan. Sa gabing iyon, habang nakahiga ako, paulit-ulit kong iniisip ang mga salitang binitawan niya. "You remind me of who I used to be." At doon akong unang kinabahan dahil sa kabila ng pagod, sa kabila ng distansya, nararamdaman kong may unti-unting binabago ang mga gabi ko at ang puso ko. Lumipas ang ilang linggo at unti-unting naging bahagi na ng araw-araw ko si Sir Ken. Hindi na siya yung amo na tahimik lang sa mesa o yung tipong laging may hawak na cellphone habang kumakain. Pagkatapos ng ilang sandali, ngumiti siya. "You remind me of simplicity, Shella. You smile even when you're tired. You say thank you for the smallest things. That's rare." Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Masaya dahil may nakakapansin sa akin, o takot dahil baka may nabubuo na sa pagitan namin na hindi dapat. Sa gabing iyon, habang pinapatay ko ang mga ilaw sa kusina, narinig kong bumaba siya mula sa hagdan. "Shella," sabi niya. "Thank you for listening earlier." Ngumiti lang ako. At sa unang pagkakataon, naramdaman kong bumagal ang oras. Ang simpleng thank you na iyon ay parang bulong na magpapasimula ng isang lihim na hindi ko alam kung paano ko kakayanin. Nang umakyat ako sa kwarto, hindi ako agad nakatulog. Kinuha ko ang rosaryo ni nanay at tahimik kong hinawakan. "Panginoon," bulong ko. "Kung ano man ang nararamdaman ko, sana wag mong hayaang sirain ito ang pagkatao ko." Pero sa bawat pagbulong ko ng dasal, hindi ko maiwasang maalala ang tingin ni Sir Ken kanina. Yung tinging parang kaya niyang pakinggan kahit ang mga lihim na hindi ko kayang sabihin. At doon nagsimula ang katahimikang may laman. Hindi pa pag-ibig, pero hindi na rin basta respeto. Isang damdaming tahimik pero totoo. Hindi ko na alam kung kailan nagsimula. Baka nung unang beses na tinawag niya akong Shella sa halip na Miss Shella. O baka nung unang beses na nagtagpo ang mga mata namin habang bumubuhos ang ulan. Basta isang araw, napansin ko na lang, hinihintay ko na ang bawat yabag niya sa hagdan, ang bawat tunog ng pinto tuwing dumarating siya galing opisina. Minsan, habang nag-aayos ako ng mesa, napansin kong nakatayo siya sa may kusina, tahimik na pinagmamasdan ako. Hindi siya nagsasalita, pero ramdam ko ang mga mata niyang sumusunod sa bawat galaw ko. "Sir, gusto niyo po ng kape?" Tanong ko pilit na kalmado. Ngumiti siya. "Yes, please. The same one you made last time." Habang inaabot ko ang tasa, marahan niyang hinawakan ang kamay ko sandali lang, pero sapat para bumilis ang tibok ng puso ko. Napatigil ako. Hindi makagalaw. Nang binitawan niya ito, ngumiti lang siya. "Thank you, Shella." At tumalikod siya. Iniwan akong nakatayo roon, hawak pa rin ang tasa ng kape na nanginginig. Simula noon, mas naging maingat ako. Pero kahit anong iwas, parang lagi kaming tinutulak ng tadhana na magtagpo. Sa sala, sa veranda, minsan pa nga sa laundry area kapag sabay naming nilalabas ang mga tuwalya. Laging may sandaling tahimik, walang sinasabi. Pero puno ng kahulugan. Isang gabi, habang naglilinis ako ng kusina,
Narinig kong bumaba siya. Tahimik ang bahay. Wala si Ma'am Olivia. May business trip daw. Can't sleep? Tanong niya. Medyo po. Marami pa akong lilinisin. Then let me help. Sabi niya. Sabay kuha ng basahan. Natawa ako. Sir, hindi po bagay sa inyo yan. Ngumiti siya. Maybe not. But it's nice to feel human again. Pareho kaming natawa. Pero ilang sandali lang. Muling naging tahimik ang paligid. Tumingin siya sa akin. Tapos mahinang sabi, Shala, do you ever feel like you're trapped? Like you're living a life that's not yours? Napahinto ako. Siguro po minsan. Lalo kapag naiisip ko yung pamilya ko sa Pinas. Parang gusto kong umuwi, pero hindi pwede. Tumango siya. That's exactly how I feel. I'm married, but sometimes I feel alone. Walang sumunod na salita. Tanging patak ng ulan sa bintana at mabagal na paghinga ang pumuno sa pagitan namin. At sa gabing iyon, unang beses niyang hinawakan ang kamay ko nang walang pag-aalinlangan. Mainit, marahan at puno ng damdaming pinipigilan naming pareho. Hindi siya nagsalita ni hindi ko rin tinanong kung bakit. Dahil sa loob-loob ko, alam ko na ang sagot. Pareho kaming naghahanap ng init sa gitna ng lamig ng buhay. Kinabukasan, parang walang nangyari. Tahimik ulit si Sir Ken, abala sa pagbabasa ng dyaryo. Ako naman, nag-aalmusal ng kape sa kusina. Pero sa bawat sulyap naming dalawa, may lihim kaming alam na sa pagitan ng mga salitang hindi binibigkas, may damdaming unti-unting umuusbong na pareho naming gustong itago. At doon ko unang natutunan ang isa sa pinakamalungkot na katotohanan. Minsan, hindi mo kailangang magkasala para maramdaman mong mali na. Dahil may mga damdamin na kahit tahimik, mas malakas pa sa anumang salita. Gabi iyon ng malakas na ulan. Ang bawat patak ay tila may sariling musika malungkot, mabagal at puno ng pangungulila. Habang nagluluto ako ng hapunan, ramdam kong may kakaiba sa hangin. Tahimik ang bahay. Walang ibang tao kundi kami lang ni Sir Ken. Si Ma'am Olivia, gaya ng madalas, ay nasa business meeting sa Central. Nasa likod ko siya, tahimik na pinagmamasdan, habang ako ay abala sa kalan. Smells good, sabi niya sa kalmadong boses. Sweet and sour pork po ulit, sir. Favorite ni ma'am. Sagot ko habang nakangiti. Ngumiti rin siya. Pero sa mga mata niya, may lungkot. She doesn't even like pork anymore. She just says that because she knows I do. Tahimik. Tanging tunog ng kawali at ulan lang ang maririnig. Tumingin ako sa kanya sandali. Tapos binalik ang tingin sa niluluto ko. Bago pa ako makagalaw, marahan siyang lumapit. Sheila, mahina niyang sabi, do you ever feel lonely here? Napakagat ako sa labi. Hindi agad sumagot. Gusto kong sabihing oo. Gusto kong sabihin na bawat gabi ay tila laban sa sarili kong damdamin. Pero natakot ako. Hindi naman po, sagot ko. Sanay na rin siguro ako sa tahimik. Ngumiti siya ng marahan, pero halatang puno ng lungkot. Sometimes I wish I could be like you, contented. Simple, peaceful, but I can't. Bumuntong hininga siya. Tapos, idinagdag, Olivia and we haven't been okay for a long time. We sleep in the same house. But it feels like we live in two different worlds. Hindi ko alam kung bakit, pero ang mga salitang iyon ay parang bumagsak sa puso ko. Gusto kong sabihin, baka kaya pa ninyong ayusin, pero alam kong hindi iyon ang gusto niyang marinig. Kaya sa halip mahina akong sinabi, maybe you just need time, sir. Tumango siya, pero walang kasiguraduhan. Tumingin siya sa bintana kung saan patuloy ang pagbuhos ng ulan, tapos muling lumingon sa akin. Sheila, can I tell you something? Opo, sir. Whenever I talk to you, I feel human again. Para akong natulala. Ang mga salitang iyon, bagaman simple, ay tumama ng diretso sa dibdib ko.
Tahimik akong tumalikod para itago ang luha na halos bumagsak. Pero bago ko pa man maituloy ang ginagawa ko, naramdaman kong lumapit siya sa likod ko. Shala. Ramdam ko ang init ng hininga niya sa aking batok. Don't be scared. I just want you to know that you matter here. You matter to me. Dahan-dahan akong humarap. Nagtagpo ang aming mga mata. Walang salita, walang paliwanag, pero malinaw na malinaw ang sinasabi ng katahimikan. At bago pa man ako makapag-isip, lumapit siya at marahan akong niyakap. Hindi mahigpit, hindi mapusok. Yakap na puno ng pagod, ng pag-amin, at ng mga salitang hindi kayang bitawan ng labi. Sir, Ken. Putol niya, just Ken. At sa sandaling iyon, tila tumigil ang ulan, tila huminto ang oras. Sa mga sandaling iyon, hindi ko alam kung mali o tama. Ang alam ko lang, may dalawang taong parehong sugatan na parehong nakahanap ng init sa gitna ng lamig ng mundo. Kinabukasan, parang walang nangyari. Tahimik siyang bumaba para mag-almusal at ako naman ay nagkape. Pilit pinipigilan ang sarili kong makaramdam. Ngunit sa bawat pagtingin naming dalawa, parang naririnig ko ulit ang kanyang boses kagabi. You matter to me. At doon ko unang tinanggap sa sarili ko na may damdamin kahit talam mong bawal ay mas mahirap pigilan kaysa unawain. Simula noong gabing iyon, nagbago ang lahat. Hindi na kami pareho. Bawat sulyap, bawat ngiti, bawat good morning ay may kasamang lihim na hindi kailangang banggitin. Walang halik, walang yakap, pero bawat sandaling magkalapit kami, parang may kuryenteng dumadaloy sa pagitan. Minsan sa umaga, habang nag-aayos ako ng mesa, ramdam kong nakatingin siya sa akin mula sa sala. Pag lumingon ako, ngumiti siya. Isang ngiting walang kasiguraduhan, pero puna ni Je pagnanais. At sa loob-loob ko, alam kong pareho naming pinipigilan ang isang bagay na matagal nang gustong kumawala. Tuwing gabi, siya na ang madalas magpasyang maghapunan sa bahay. Hindi na raw siya lalabas kasama si Ma'am. Mas masarap ang luto mo, sabi niya minsan. Ngumiti lang ako, pero sa puso ko, alam kong delikado na. Lalo na nang minsan, habang nag-aabot ako ng baso, bahagya niyang hinawakan ang kamay ko hindi sinasadya, pero hindi rin siya agad bumitaw. Tumigil ang oras. Napatitig kami sa isa't isa at sa sandaling iyon walang amo at katulong. Dalawang tao lang na parehong naguguluhan kung saan sila lulugar. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo akong nababalot ng takot. Tuwing gabi, dasal ko na sana bukas. Mawala na tong nararamdaman ko. Pero sa tuwing maririnig ko ang tinig niyang tumatawag, Shella, lahat ng panata ko parang nauupos sa hangin. Isang gabi, bumaba siya habang naglilinis ako sa kusina. Tahimik lang kami, can't sleep, tanong near, hindi po, mainit. Then stay here for a while, let's talk. Umupo siya sa mesa, ako naman sa tapat. Nasa pagitan namin ang ilaw ng maliit na lampara. Mainit, malambot, at tila pinapatay ang lahat ng distansya. Nag-usap kami tungkol sa simpleng bagay pamilya, buhay sa Pilipinas, at kung paano nakakaramdam ng pagod kahit walang pisikal na sakit. Hanggang sa dumating ang sandaling, tumahimik kami pareho. Hindi ko alam kung bakit, pero para bang hinihila ako ng mga mata niya. Marahan siyang lumapit, parang takot na baka mali, pero gusto pa ring subukan. Shella. Ken, sabi niya ulit. At bago pa man ako makasagot, dahan-dahan niyang inilapit ang mukha niya. Isang saglit lang, pero sapat para maramdaman ko ang lahat ng tinatagong damdamin. Hindi na ako nakailag. Dahil sa gabing iyon,
Ang mga dasal ko ay nauwi sa pagnanais. Nang matapos ang sandaling iyon, tahimik lang kaming pareho. Walang nagsalita. Ang ulan sa labas ay tila pumalakpak sa aming kasalanan. At doon ko unang naramdaman ang bigat ng pag-ibig na bawal. Yung alam mong mali, pero mas totoo kesa alinmang tama. Kinabukasan, hindi kami nagkita buong umaga. Para bang pareho kaming tinatabla ng hiya at pangamba. Pero sa puso ko, alam kong hindi na mababawi ang nangyari. At sa gitna ng lahat, isang tanong lang ang bumabagabag sa akin. Hanggang saan ko kayang dalhin ang ganitong klaseng pag-ibig na alam kong sisira sa akin balang araw? Lumipas ang ilang linggo at akala ko kayang manatiling tahimik ang lahat. Wala akong ibang hangad kundi magtrabaho ng maayos, huwag mapansin at kalimutan ang nangyari. Pero minsan, kahit anong pilit mong itago, ang puso, lalo na ang mga matang nagmamahal, ay marunong magtaksil. Si Ma'am Olivia ay bumalik mula sa business trip. Eleganteng-elegante pa rin, naka-high heels at may dala-dalang paper bag ng mga bagong koleksyon ng kaniyang brand. Ngumiti ako habang binubuksan ang pinto. "Welcome home, ma'am!" Tumango lang siya. "Thank you, Sheila. How's the house?" "Everything's clean and ready, ma'am." Ngumiti siya, pero may halong pagsusuri sa tingin. Parang may hinahanap ng gabing iyon. Habang sabay silang kumakain ni Sir Ken, ramdam ko ang bigat ng hangin. Tahimik silang dalawa, hindi tulad ng dati na may kwentuhan, may halahakan kahit papaano. Ngayon, tila bawat kalansing ng kubyertos ay parang dagundong sa dibdib ko. "You're quiet," sabi ni Mama Olivia. "Just tired," sagot ni Ken. Malamig, tumingin siya kay Sheila. "And you, Sheila? Everything's fine?" "Yes, Mom." Ngumiti siya, pero bakas ang pagdududa sa kanyang mga mata. Kinabukasan, habang nagwawalis ako sa sala, nakita kong nakatingin siya sa isang basong kape sa lamesa dalawa. Isa kay Ken, isa para sa akin. Tumingin siya sa akin ng matalim. "Sheila, sino ang kasama mo magkape dito kahapon?" Napalunok ako. Si Sir Ken po, ma'am." Nagpahinga lang sandali sa sala. Tahimik siyang tumango, pero ang ngiti niya'y malamig na parang yelo. "Maganda. Mabuti naman at marunong kang alagaan ang amo mo." Sa gabing iyon, habang inaayos ko ang mga labahin, narinig kong nag-aaway sila sa kwarto. Hindi ko gustong makinig, pero malinaw ang mga salita. "Olivia, it's not what you think." "Then tell me what it is, Ken," sigaw ni Ma'am. "You think I'm blind? The way she looks at you, the way you can't even look at me anymore." Tahimik, tapos isang tunog ng bagay na nahulog. Sinundan ng katahimikan. Tumulo ang luha ko habang nakatayo sa hallway. Hindi ko alam kung anong mas masakit ang mahuli o ang marinig na unti-unting nasisira ang mundong pinilit kong itago. Kinabukasan, hindi ako kinausap ni Ma'am Olivia. Parang hangin lang ako sa bahay. Pero sa bawat sulyap niya, alam kong alam na niya ang lahat. Hanggang sa isang araw, habang nag-aayos ako ng mga pinggan, lumapit siya sa akin. "Sheila," malamig ang tono niya. "Magkano ang binabayad sa'yo ng asawa ko?" Napatigil ako. "Ma'am?" Tiningnan niya ako ng diretso. "Sabihin mo, lahat ng bagay ay may presyo, 'di ba? Gusto mo ng pera, ng ginhawa, o ng pag-ibig?" Lumunok ako, pinipigilan ang pag-iyak. "Hindi ko po hinangad yun, ma'am." Ngumiti siya ng mapait. "Of course, that's what they all say." At umalis siya, iniwan akong nakatayo, nanginginig, hawak ang basong kanina'y nililinis ko pa. Pag-uwi ni Sir Ken, sinubukan kong magpaalam. "Sir, baka kailangan ko na pong umuwi. Hindi na po ako komportableng manatili rito." Hinawakan niya ang kamay ko. "No, Sheila. Don't leave. I'll fix this." Pero alam kong huli na.
Kapag nasira na ang tiwala ng isang asawa, wala nang maibabalik. Sa gabing iyon, nagdasal ako ng tahimik. Panginoon, kung ito ang kabayaran ng maling pag-ibig, tulungan mo akong tanggapin. At mula sa bintana, pinanood ko ang pag-ulan. Ang ulan na parang sumasabay sa mga luhang ayaw ko nang ipakita kahit kanino. Dahil alam ko, sa simula pa lang, hindi ko kailanman kayang ipaglaban ang isang pag-ibig na kailangang itago sa dilim. Isang gabi, bumalik si Ma'am Olivia nang hindi inaasahan. Maaga pa. Wala pang 8:00, pero narinig ko na ang tunog ng pintuan. Ako'y nasa kusina, nag-aayos ng mga plato matapos kaming kumain ni Sir Ken. Tahimik ang bahay. Tanging patak lang ng ulan at mahinang tugtog ng radyo ang maririnig. "Sheila?" Tawag niya mula sa sala. Kalmadong boses pero matalim. Agad akong lumapit. Dala ang tuwalya sa kamay. "Yes, ma'am." Tinuro niya ang mesa. "Bakit may 2 tasa ng kape rito?" Napatigil ako. Kay sir po yung isa." Nagpahinga lang siya sandali pagkatapos kumain. Tahimik siya saglit, nakatitig sa tasa na may bakas pa ng usok. "Ganoon ba?" Aniya, sabay ngiting walang saya. Si Ken mahilig talaga sa kape, lalo na kapag may kasabay. Bago ko pa man masagot, bumaba si Sir Ken mula sa hagdan. Hawak pa ang telepono. "Olivia, you're home early." Apparently, malamig na tugon ni Ma'am. Nagtagpo ang mga tingin nila mahaba, mabigat, parang 2 bagyong nag-uumpugang tahimik. Tumingin siya sa akin. Pagkatapos ay kay Ken. "So this is what you do when I'm gone? Drink coffee? With the helper?" "Olivia," mahinahong sabi ni Ken. "Don't do this." "Don't what? Tell the truth?" Sagot niya. Halos pabulong, pero puno ng galit. "I've seen how you look at her. How she looks away every time I enter the room. You think I don't notice?" Tahimik lang kami. Walang lumabas na salita. Kahit gustuhin kong magpaliwanag. Dahil paano mo ipagtatanggol ang isang bagay na totoo pero hindi mo kayang aminin? Umiling siya at sa unang pagkakataon, nakita kong tumulo ang luha ni Ma'am Olivia. "You humiliate me in my own house, Ken," sabi niya. Boses na nanginginig sa sakit. Lumapit si Ken, pero umatras siya. "Don't touch me!" sigaw niya. "You disgust me!" At bago pa man kami makapagsalita, umalis siya, iniwan kaming pareho sa gitna ng katahimikan at amoy ng bagong timplang kape. Kinabukasan, hindi ako lumabas ng kwarto. Tahimik lang akong nakaupo sa gilid ng kama. Hawak ang rosaryo ni nanay. Narinig kong lumapit si Ken sa pinto. "Sheila," tawag niya mahina. "Let me talk to you." Ngunit hindi ako sumagot. Ayokong marinig ang boses niyang dati kong hinahanap pero ngayon ay parang sugat sa bawat pandinig. Pagkalipas ng ilang minuto, iniwan niya sa labas ang sobre. May maikling sulat sa loob. "I'm sorry. I'll fix this. Don't leave yet. Please." Pero alam kong wala na siyang kayang ayusin. Dahil sa sandaling mahuli ang isang lihim, hindi lang relasyon ang nababasag pati ang sarili mong katahimikan. Nang sumunod na araw, tinawag ako ni Ma'am Olivia. "Sheila," sabi niya. Walang galit pero walang buhay sa tono. "I think it's time you go home. I'll have your papers processed. You'll get your pay." Gusto kong lumuhod at magpaliwanag pero walang lumabas na boses. Ngumiti ako ng mahina. "Opo, ma'am. Salamat po." Pag-alis ko sa bahay na yon, hindi ko alam kung saan ako lulugar. Ang bawat hakbang ko ay mabigat, parang bawat isa ay paalala ng kasalanang pilit kong tinago. At sa likod ng mga luha ko, naririnig ko pa rin ang boses ni Ken. "You matter to me." Ngunit ngayong lahat ay naglaho, tanging tanong na lang ang natira sa puso ko. Kung talagang mahal niya ako, bakit ako kailangang palayasin ng mundo na pareho naming pinili? Madaling araw nang bumalik ako sa Pilipinas. Tahimik ang paliparan. Malamig ang hangin.
Pero sa dibdib ko'y may bigat na parang hindi ko kayang buhatin. Sa kamay ko, mahigpit kong hawak ang maliit na bag, wala itong laman kundi ilang damit, pera at isang sulat na iniwan ni Ken. You are not alone, Sheila. I'll take care of you and our baby. Oh, buntis ako. At oo, siya ang ama. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o matuwa. Ang alam ko lang, bawat tibok ng batang nasa sinapupunan ko ay paalala ng isang pag-ibig na bawal pero totoo. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ng nanay ko sa pintuan. Hindi siya ngumiti. Ang aga ng uwi mo, sabi niya. Malamig. Hindi pa tapos kontrata mo, 'di ba? Tahimik lang ako. Ang tatay ko naman, nakatayo lang sa gilid, tahimik, hawak ang sigarilyo na hindi niya sinisindihan. May nangyari ba? Tanong niya. Mababa ang boses. At doon, hindi ko na napigilang umiyak. Buntis po ako. Sagot ko. Tahimik. Parang huminto ang oras. Nakita kong napahawak si nanay sa dibdib niya. Habang si tatay ay napapikit, pilit pinapakalma ang sarili. Sino? Tanong niya. Sino ang ama? Hindi ako makasagot. Hindi ko kayang sabihin. Hanggang sa marinig ko na lang ang boses kong basag na sumagot, yung amo ko po, tumulo ang luha ni nanay. Diyos ko, Sheila, sabi niya, nanginginig. Yan bang sinakripisyo mo sa pagtatrabaho abroad? Para masira ang sarili mo? Hindi ko po ginusto, Nay. Nagmahal lang ako. Sagot ko, halos hindi ko na marinig ang sarili kong boses. Anak, sabi ni tatay, galit ako, pero higit doon, natatakot ako para sa'yo. Para sa batang yan. Paano mo siya palalakihin? Hindi ako sumagot. Ang kaya ko lang gawin ay umiyak, yakapin ang tiyan ko, at umasa na sana, balang araw mapatawad nila ako. Lumipas ang mga buwan, lumalaki ang tiyan ko, at sa bawat araw na lumilipas, mas dumarami ang mga tanong ng kapitbahay, mga tingin puno ng panghuhusga. Bakit ang bata hindi kilala ang ama? OFW daw siya? Pero buntis pag-uwi? Ngumiti lang ako tuwing naririnig ko yon. Dahil sa puso ko, alam kong may mga kasalanang hindi kailangang ipagtanggol, kailangan lang tanggapin. Minsan, dumating ang sobre mula kay Ken. May laman na pera at may gling sulat, I hope you're safe. I'll always support you, even from afar. Napahawak ako sa tiyan ko. Ngumiti habang lumuluha. Anak, bulong ko. Hindi ka bastardo. Ikaw ang paalala na minsan kahit sa maling pagkakataon, may pag-ibig na totoo. Nang ipanganak ko ang bata, mag-isa lang ako sa ospital. Nang marinig ko ang unang iyak niya, parang nabura ang lahat ng sakit. Niyakap ko siya ng mahigpit at doon ko naramdaman. Ito ang tunay na kabayaran ng lahat. Ang kasalanan, pinalitan ng responsibilidad. Ang takot, pinalitan ng pag-asa. Pag-uwi ko sa bahay, sinalubong ako ni nanay. Tahimik lang siya, pero sa mga mata niya, may unti-unting pag-unawa. Hinaplos niya ang anak ko. Anak mo rin pala yan ng buong puso. Tumango ako. Humihikbi. Oo, Nay. At kahit wala siyang ama sa tabi namin, hindi ko siya palalakihing walang pagmamahal. At sa gabing iyon, habang natutulog ang anak ko sa tabi ko, tumingin ako sa langit at tahimik na nagdasal. Panginoon, salamat sa pagbibigay ng bagong simula. Kahit galing sa pagkakamali, binigyan mo ako ng dahilan para bumangon. Hindi ko alam kung makikita ko pa si Ken. Hindi ko rin alam kung mapapatawad ko pa ang sarili ko. Pero ngayon alam ko na, ang pag-ibig kahit bawal, minsan nagiging daan para matutunan mong mahalin ang sarili mo muli. At doon, nagtatapos ang aking kwento. Hindi perpekto, hindi masaya sa lahat ng dulo, pero totoo. Dahil minsan, sa likod ng isang kasalanan, nandoon ang pagkakataon para magsimula ulit. At dyan nagtatapos ang kwento ni Sheila.
Isang kwentong puno ng luha, pagkakasala, pero higit sa lahat, ng pagbabago. Sa bawat maling desisyon, may aral na nakatago. At minsan, ang Diyos hindi niya agad hinahatulan. Bagkus, tinuturo niya ang daan pabalik sa sarili. Sheila learned that love, no matter how wrong it began, can still lead to something pure. The love of a mother to her child. Kung ikaw man ay may lihim, may pagkukulang, o may sugat na tinatago, tanda mo, ang kasalanan ay hindi wakas. Ito'y pinto papunta sa pag-amin at sa huli, sa kapatawaran. Ako po si Miss Kyla at ito ang Dear Miss Kyla, kung saan ang bawat kwento ay may tinig at bawat lihim ay nagiging aral. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ngayong gabi, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang mga confession stories na hahaplos sa iyong puso. Hanggang sa muli, dito sa Dear Miss Kyla, kung saan ang bawat kasalanan ay may dahilan at ang bawat sugat ay may lunas sa pag-ibig.